Mga kapuso, sa bilis ng mga balita, bawal pong maiwan. Kaya ang pinakamahalagang detalye ay bibigay namin sa loob ng ilang minuto dito sa UH Summary. Narito po ang mga naganap sa Day 14 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. In summary, bago humarap ang testigo, nagpakita ng pagkadismaya si House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan matapos umanong mang-Indian ang defense team sa nakatakdang stipulation ng ilang dokumento. Sagot naman ng depensa, sa korte dapat matiyak ang authenticity ng mga dokumento. Samantala, itinuloy naman kahapon ni Sailene May Del Campo, Supervising Auditor ng COA-ECFAO, ang kaniyang testimonya. Ayon kay Del Campo, may mga aktibidad na nakasaad sa list of activities ng Office of the Vice President gaya ng Christmas parties, gift-giving, appreciation nights, tree planting, medical missions at iba pang social o community activities na hindi kabilang sa mga pinahihintulutan na paggamitan ng confidential funds. Binanggit din ang mga individual na tumanggap ng pera bilang bayad sa purchase of information. Kabilang dito ang ilang pangalan tulad ng Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., Miggy Mango, Matthew N. Queso, J. Camote at iba pa. Kinumpirma rin ni Del Campo ang notice of disallowance na inilabas matapos suriin ng Commission on Audit ang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ilan sa acknowledgement receipt kaugnay ng liquidation ng confidential funds ng DepEd na may petsang March 15, 2023 nilagdaan sa iba't ibang lugar. Ayon kay Attorney Capunan, Superman ba siya na nakakalipad in several places? Sinabi rin ni Del Campo na pamilyar siya sa lagda ni Attorney Zuleika Lopez at kinilala niyang ito ang opisyal na tugon ng Office of the Vice President sa mga audit observations ng Commission on Audit. Kinumpirma rin ni Del Campo na naglabas ang COA ng Notice of Disallowance noong March 31, 2026, kaugnay ng 375 million peso confidential funds ng Office of the Vice President. Nilagdaan din umano ni dating DepEd Undersecretary at Chief of Staff Attorney Michael Poa ang tugon ng DepEd sa Audit Observation Memorandum. Inaasahan naman ngayong araw ang cross-examination ng depensa kay COA-ECFAO Supervising Auditor Sailene May Del Campo. Iminungkahi naman ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri kung maaari bang ilipat ng bandang 3:00 ng hapon ang impeachment trial. Mga kapuso, manatiling nakatutok para updated sa may init na issue ng bansa. Ito po si Mariz para sa UH Summary. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, kapuso.